Makakausap natin ang co-convener ng Tindig Pilipinas, Francis Kiko D. Kasama natin dito sa studio. Welcome sa studio, Kiko. Magandang gabi, Dexter. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood po ngayon. Kasama din natin si Ivy. Si Ivy. Kiko, itong anniversary, ika-40th anniversary na ng EDSA. Bakit mahalaga pa rin magmarcha ngayon at ano yung mga pangunahing mensahe ninyo na isiparating sa ating mga kababayan? Well, siguro dalawang sagot, no? So yung una, mahalaga pa rin magmarcha kasi tuloy-tuloy pa rin yung issue ng korupsyon, flood control, lahat ng anomalya na bagamat meron tayong nakikitang konting progress dito, may mga big fish nang nakukulong at mukhang may makukulong pa, hindi pa ata na papanagot yung lahat ng mga sangkot dito sa issue na ito. Kaya dapat tuloy-tuloy po yung pag-iit ng taong bayan kasi yung progress na nakikita natin, tingin ko dahil nga yun sa pagmamarsya natin hindi yun ginagawa ng kusa ng gobyerno. Tsaka pangalawa, 40th anniversary ng EDSA, parang napakalaking milestone ito na 40 years later mula sa araw na pinalayas natin yung diktador noong February 25, 1986. And I think isang oportunidad din ito para makapagnilay po tayo bilang isang bayan. No? Parang bakit tayo nandito ngayon pagkatapos ng tagumpay na yun. I think we have to take that opportunity to reflect on that. Parang mahalaga kasi 40 years is one life cycle. Na parang dumaan na yung isang life cycle, nandun pa rin yung mga issue na pinaglalaban noong 40 years ago. Andun pa rin at saka parang lumala pa nga Yung panahon ni President Marcos Sr., world record yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon, parang trillion-trillion na yung pinag-uusapan. So, I think, again, parang syempre may mga mas guilty dito sa korupsyon. Pero I think lahat tayo, dapat din tayong magnilay na ano yung naging ambag natin na umabot tayo dito. Dahil yung nagbago mula 1986 ay naging demokrasya ulit tayo. Ibig sabihin may say tayo. At meron din tayong responsibility kung bakit tayo naabot sa ganitong punto. Mr. D, you said you're not calling for the resignation of the highest leaders of our government. So, paano niyo po gagawin itong accountability march and how does it differ from the reform that Makabayan Bloc's calling for? Because as you know, they want the highest officials to step down for accountability. So siguro the first thing I'd emphasize is hindi naman ako wala akong issue sa panawagan na mag-resign si President Marcos, Vice President Duterte o kung sino man. Siguro lang within the organizers, hindi lang kami wala pa kami doon kasi I think hindi sapat yung panawagan na mag-resign yung isa o yung isa. Dapat resign kung sakali resign both. Pero kapag nangyari yun, medyo hindi pa rin malinaw sa amin ano yung mangyayari kasi nakasaad sa saligang batas, magkakaroon ng magiging acting president yung Senate President and then may special election na Congress has to call na hindi pa natin nakikita sa kasaysayan natin. So I think in terms of yung consequences ng ganung call ay wala pa kami doon. Gayunpaman, I think kung resignation yung call ng ibang tao, pasok pa rin yan sa Constitution and that's something na I think karapatan talaga ng kahit sinong mamamayan to make that call or not make that call. So in short, how would you define the reform you're calling for? So ako, I guess tatlo yung main calls po natin. No? So una, yung again, ikulong ang mga kurakot and hindi lang yung mga nakikita natin, which is again, to be fair, progress na meron tayong nakikitang dating senador na naaresto na, may current senators na baka sumunod, pero yung ibang mga personality na medyo malapit dito sa ating Pangulo, yung mga kamag-anak nila, medyo nakakalusot pa ata. So kulang pa yung paghahain ng mga kaso para sa atin. Pangalawa, yung pagpasa ng anti-political dynasty law dahil nga nakakalusot yung ganitong korupsyon dahil hindi maayos yung pagbabantay ng mga iba't ibang branches of government dahil magkakamag-anak yung umuupo doon. And then pangatlo, yung IPC bill sa Senado at yung Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill sa mababang kapulungan ay ine-endorso din po natin dahil ito lang, especially dahil hindi natuloy yung impeachment kay President Marcos, ito na lang siguro yung way para maimbestigahan din yung papel ng Malacanang dito sa flood control issues in addition to other branches of government. May mga nagsasabi, Kiko, na masyadong politicized yung mga ganitong pagkilos. Anong sagot niyo doon sa mga ganitong kritiko? I think to some extent hindi na iiwasan yung politika kasi parang may panig din yung mga sangkot dito sa issue na yun, di ba? So hindi na iiwasan na may mga nako-call out talaga. Pero I think sa aming mga organizers, sa total challenge din siya na I think mahalaga yung sinabi ni Bishop Colin Bagaforo nung unang Trillion Peso March na walang kulay yung corruption and we try to live up to that. Pero yung iba sa atin at kasama ako doon, naniniwala din tayo na yung partisan action, yung pagpanig sa isang point, may saysay din yon. So I think binabalansin natin yan na ano yung
Kaya parang ano yung pwede natin gawin na bukas sa lahat, pero kumbaga kung if push comes to shove, paninindigan pa rin namin yung na I think mas maganda yung vision ng side namin para sa kinabukasan ng Pilipinas. And it's a common argument against the young na bakit kayo makikialam sa history ng EDSA when you weren't even born that era? So why do you think we should care as a youth? Ako rin, I wasn't born during that era, to be honest. Pero para sa akin kasi yung EDSA yung, for me, isang napaka-tangible na dahilan kung bakit dapat tayo maging proud na Pinoy tayo. Na sa puntong yun, pinalayas natin yung isang diktador, na ibalik natin yung demokrasya natin, at ginawa natin yun sa isang mapayapang paraan. No? And tayo yung hinangaan ng buong mundo. May mga bansa na gumaya sa Pilipinas dahil sa nung panahon ng Cold War. And I think yun, at that point, yung point yun na tayo yung hinahangaan ng buong mundo. On the one hand, nakakalungkot kasi napakalaki yung contrast versus yung nangyayari ngayon na parang ang daming pumapalya sa lipunan natin. But at the same time, it's something to strive for na kung nakaabot tayo doon at one point in our history, kaya natin gawin yun ulit. Na tayo ulit yung magiging isang leader sa hindi lang dito sa region, sa Asia, pero sa buong mundo. May mga ano na ba kayo? Areas kung saan magko-converge, yung mga gustong sumama doon sa marcha at saan matatapos yung marcha at yung mga programa? Yun po. So, iba-iba yung activities po natin para sa February 25 po. Yung mauna ito sa isang prayer march patungong Club Filipino kung saan nag-swearing in si President Cory Aquino noong 1986. Inaayos pa namin yung buong ruta pero tentatively magsisimula sana ito sa EDSA Shrine and then patungong Club Filipino. Tapos yung main program po natin sa People Power Monument siya, meron tayong pre-program kung saan may bubuksan tayong mga booths ng iba't ibang partner organizations natin na yung iba may palaro, yung iba may pa-exhibit para yung mga gusto ng makisama sa festivities sa araw na iyon ay pwede nang mag-gather dito sa People Power Monument. And then yung pinaka-program natin magsisimula 3 p.m. Yung main program po natin na yung tema ay Tayo ang People Power noon ngayong bukas. And then at 6 o'clock po, merong misa naman sa EDSA Shrine dahil ito yung feast day din ito ng EDSA Shrine. So hindi na po kami magsasagawa ng marcha dahil alam naman natin na special working holiday, the only one of its kind, yung February 25. So ayaw nating makaantala dito sa traffic na mangyayari sa EDSA on a working day dahil thoroughfare siya. So we encourage people gamitin nilang yung sidewalks, overpass para tumungo sa EDSA Shrine. And then yung huling activity, meron ding concert, yung Caritas Philippines. Ito po yung launch ng Y-Speak 2.0 na headlined by Ben and Bennett. May surprises pa doon. So sa Eton Centris po ito. Oo, so yung dito sa may White Plains, isasara ba yun? Yung buong White Plains o yung isang ano lang? Ang nare-request nyo? So I think yung meeting po natin sa Quezon City Department of Public Order and Safety ay next week pa siya gagawin. Okay. So yung pinal na arrangements ay pag-uusapan doon. I think currently I think ang guaranteed ay yung isang lane ay isasara, yung westbound lane, yung EDSA bound lane yung isasara, pero depende sa pagtansya natin sa interest dito sa event, baka isasara din yung kabilang lane. Sir, meron po ba tayong estimated number of attendees for the third tranche of the Trillion Peso March? Currently, not yet po. Siyempre, gusto nating higitan yung nakaraan. No? So, compared sa second Trillion Peso March na ang tansya namin nasa 30 to 50,000 yung mag-a-attend, we're working towards exceeding that. Pero, again, kinikilala naman natin na unlike the previous ones, hindi holiday, hindi weekend yung People Power. So we're also medyo realistic din naman yung expectations po natin. Alright, maraming salamat po sa co-convener ng Tindig Pilipinas, Francis Kiko Aquino D.